Nakahanap ng kakampi si ex-PDEA agent Jonathan Morales sa katauhan ng whistleblower na si Sandra Cam matapos itong tumestigo sa Senado laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon kay Cam, asahan na niya na hindi magiging madali ang mga pagdadaanan ni Morales. Si MJ Mondihar sa report. Would you agree na yung buhay ngayon ni Agent Morales ay hindi na babalik sa normal after niya magsalita against the sitting president? Yes. Yan ang sagot ni Sandra Cam, isang dating whistleblower na minsan nang nakabangga ang isang presidente ng Pilipinas. Tumestigo siya noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa issue ng weteng. Ganito rin ang nakikita niyang pinagdadaanan ngayon ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma sa 2012 Pre-Operations Report kung saan target ng PDEA si noong senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos sa isang anti-drug operation. Lumitaw na sa investigasyon sa Senado si Morales kung saan inungkat kung paano nag-leak ang PDEA documents na viral ngayon sa social media kung saan laman nga ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo. I really pitied him yesterday. As a matter of fact, I cried. Dahil alam ko, mahirap dumepensa ng sarili niya. That everybody is getting his head yesterday. Lahat na lang tatawagin siya ng kung ano-ano. Pinasinungalingan naman ng kasalukuyang liderato ng PDEA ang mga revelasyon ni Morales. Katunayan, sa kasagsagan ng hearing, makailang ulit siyang tinawag na sinungaling ng mga opisyal ng Anti-Drug Agency. Pero payo ni Cam na presidente rin ng Whistleblowers Association of the Philippines, asahan na dadaan sa butas ng karayom ang bagong litaw na whistleblower. During my time, GMA was so strong at that time. Pero ang unang kumupkup sa akin ay ang simbahan, led by the late Archbishop Cruz sa CBCP. Then, pinaubaya na niya ako kay Senator Ping Lacson. Saad niya, si former Senator Lacson ang nagbigay sa kanya noon ng security detail, bagay na dapat rin gawin ng mga senador ngayon. Kaya panawagan niya kay Senate President Mig Zubiri at sa iba pa. Yan unang ngayon, sa kapanahonang ito, na very volatile kanyang buhay. At any moment pwede siyang patayin, pwedeng kidnapin ang kanyang anak. Para naman sa isang law expert, may dalawang opsyon na pwedeng gawin si Morales para humingi ng proteksyon. Sa tingin natin, kung may tiwala kayo sa DOJ, kasi ang DOJ is under the Executive Department, pwede sila mag-apply sa Witness Protection Program sa DOJ. But kung hindi naman, pwede silang kumuha ng mga security dito sa Senado. Ayon pa kay Tolentino, karapatan din ng whistleblower na magkaroon ng abogado sa mga pagdinig. Makikipag-ugnayan naman ang grupo ng mga whistleblower kay Morales para magpaabot ng tulong. Panawagan naman nila sa pamahalaan na bigyan ng tamang pagtrato ang mga katulad nilang handang magbuwis ng buhay sa ngalan ng katotohanan. Focus lang, Mr. Morales, just focus. I love you and I congratulate you the way you answered sa hearing na yan. And I'm hoping that by next hearing, kung marami ng senador dyan, huwag kang patitinag, stick na yung kung ano yung nasa isip mo at yung katotohanan ng papel na lumabas. Just stick to that. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News.